Mga kaibigan, ako nga pala muli si Phantom Guy at babalik tayo upang magkwento muli sa karanasan ng iba't ibang tao. Ang kwentong ito ay totoong nangyari sa buhay ni Carlo. Ikinuwento niya dito ang nangyari sa kanyang anak at ng pamangkin nito. Tara na, umpisahan na natin ang kwentong ito. Sumapit na naman ang gabi. Ginabi na naman ako ng uwi mula sa trabaho. Araw-araw na lang ganito. Pagod sa bahay, pagod sa trabaho, pati pag-uwi, mapapagod ka na lang dahil sa hirap ng biyahe. Hindi ko na alam kung saan may pahinga at kung ano ang pahinga pa ang gagawin ko. Parehong orasan na lang ang buhay ko, paulit-ulit ng takbo, nauubusan ng oras dahil lang sa biyahe o kung ano pa. Isang malaking buntong hininga ang binitawan ko, kasabay ng pagbili ng isang cake sa isang panderya. Malapit sa inuuwian ko, pumorma ang ngiti sa mga labi ko dahil ideya ito na paborito ng anak kong babae ang chocolate cake na to. Unting hakbang na lang, unting lakad na lang at makikita ko na ulit ang taong dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Sa kabila ng lahat ng pagod at pagtsatsaga ako, ay may isang tao lang ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa araw-araw na kalbaryo. Umangat ang kamay ko kasabay ng isang marahan na katok sa pintuan na tinutuluyan ko. Pati pagkuha ng susi ay hindi ko na magawa dahil sa sobrang pagod. Nangunot ang noo ko nang tumagal pa ay bago pa may sumagot sa katok ko. Inulit ko pa yun. Ang isa ay sinundan pa ng pangalawa hanggang sa naging 3. Nangunot na ang noo ko at aking ikinaapat na sana ang pang-apat na katok nang biglang bumukas ang pinto. "Tito!" Bungad ng ngiti sa akin ng isang binatilyong lalaki. "Bakit ang tagal mong buksan tong pinto?" Nag-uusig na tanong ko sa kanya. "Pasensya na tito, may ginagawa lang kasi ako." Pagkamot nito sa ulo kasabay ng pagpapasok sa akin. Tinulungan niya ako sa mga dala at ibinaba niya yun sa lamesa kung saan ko nilalapag ang mga gamit kong pantrabaho. Hindi ko na yun pinansin at diretsong nagtungo na lang sa kwarto kung nasaan ang anak ko. Para namang napawi ang lahat ng pagod sa katawan ko nang makita kong natutulog ng payapa sa malamig na kwarto na siyang pinaghirapan ko para maging komportable siya. Dahan-dahan kong binaba ang dala kong cake ay bahagyang tumabi kung saan siya natutulog. Isang marahan na haplos ang ginawa ko sa buhok niya at dinampian ng mababaw na halik sa noo nito. Pangungunot ng noo ang nagawa ko ng isang mainit na temperatura ang siyang bumungad sa mga labi ko. "Anak," tawag ko sa kanya at marahang pinaikot ito at kinuha siya sa mga braso ko. Inaapoy ito ng lagnat na siya nagpadampa sa dibdib ko. "Alvin," tawag ko sa pamangkin ko. Binalik ko ang tingin ko sa anak ko. Ang init na naman ng katawan niya. Iginala ko ang mata ko sa kama at napagtanto na iba na pala ang punda at sapin nito. "Nilalagnat ka," pulong ko sa prinsesa ko, kasabay ng pagbuhat ko sa kanya at pagtayo sa pwesto kung nasaan siya. Sa paglabas ko sa kwarto ay hindi ko nakita ang pamangkin ko kaya muli ko itong tinawag. "Alvin, isang tawag pa. Asa na ba yung batang yun? At laging nawawala. Ano bang ginagawa nito? At nilalagnat?" Nakataas na kilay na tanong ko at tumungo siya sa rep para kumuha ng nilalagay ko sa noo niya. Maghapon po kasing magaslaw. Lagnat bata lang po yan dito." Ngiti nito sa akin bago umupo sa lamesa at binuksan ang dala kong ulam. "Bakit mo naman pinalitan yung punda sa kwarto? Kakapalit ko lang nun kahapon ah." Taas kilay na tanong ko. Sandali pa ito hindi nagsalita. "Iniba ko lang po yung kulay. Mas gusto kasi ng pinsan ko sa dilaw." "Pink ang paborito niyang kulay," pagsigaw ko sa kanya bago sinara niya ang rep. "Pinalitan ko na tito. Yellow na ngayon." Ewan ko, pero parang may kakaiba sa tawa niya. Iniling ko na lang ang ulo ko doon kasabay ng marahan na paggalaw ng anak ko sa mga braso ko. "Ano ba kasing ginawa niyo at napagod ka ng ganito? Para magkasakit ka." Puno ng pag-aalala ang boses ko. Naglaro lang po kami ni kuya." Maliit na ngiti niya sa akin bago yumakap. Hinaplos ko lang ang buhok nito bago binalik sa hinihigaan niya. "Sa susunod kasi,
Huwag ka na magpapakapagod kung maglalaro ka. Naiiling na sambit ko habang tinatapal ang cold fever sa noon niya. Ano bang nilaro nyo? Naghahabulan lang kami tito dito. Pagputol ng pamangkin ko kasabay ng pagtabi niya sa kama kung nasaan ang anak ko. Wala naman akong sinabi dahil magkasundo naman talaga sila. At si Alvin naman talaga ang pinagkakatiwalaan ko sa tuwing nasa trabaho ko. Nasa 18 na si Alvin at wala pa sa hustong edad ang anak ko. Alam mo kasing ikaw ang matanda. Ikaw pa ang pinakamaligalig sa inyo. Kumuha ka nga ng maligamgam na tubig. Tapos suka din. At pupunasan ko siya. Nagsalita ang anak kong babae. Kuya, kita ko ang paglingon sa kanya ni Alvin. Lumingon din ako sa anak ko. Kasabay ng pag-aantay ko ng boses mula sa kanya. Akala ko laro lang kuya. Bakit masakit? Nanghihinang huni nito dahil sa lagnat na siyang kinadampa ng dibdib ko. Kita ko ang biglang pagmumutla ng pamangkin ko at panginginig na akmang pagsasalita nito. Siyempre, naglaro tayo. Papa, masakit. Pagdaing sa akin ng anak ko. Biglang nablangko ang isip ko. Ang daming ideyang pumupuwasok sa utak ko na parang nanginginig ako sa galit. Hindi niya magagawa yun. Pamangkin ko siya. Ang sakit dito. Nagunaw ang mundo ko dahil sa pagturo sa ibaba niya at sumisiksik sa akin na nagtatago sa presensya ng pinsan nito. Bumagsak ang langit at lupa sa balikat ko. Anong ginawa mo sa anak ko? Malakas na sigaw ko na ikinatakot niya ng gusto. Wala itong nasabi at napabalikwas na lang sa kinalalagyan niya. Pinagkakatiwalaan kita kasi pamangkin kita. Kasi kamag-anak kita. Pero bakit itong ginawa mo? Sana hindi ko na lang ginawa. Sana hindi na ako nagtiwala. Alam mo, hindi lang tiwala ko ang nasira, kundi pati ang buhay ng anak ko. Akala ko laro lang kuya. Bakit masakit? Paulit-ulit na umapaskil sa utak ko ang salitang ito. Wala na dapat pagkakatiwalaan sa mundo. Lalo na kung sa pag-iwan mag-isa sa anak ko ang pinag-uusapan. Huwag na huwag kayong magtitiwala sa tao, kadugo man o hindi, pagdating sa mga bata nyo. Kasi sa huli, kayo rin ang magsisisi. Gaya ng pagsisisi ko sa sarili ko. Dahil iniwan ko siya sa taong akala ko ay mapagkakatiwalaan ko. Maraming salamat sa inyo guys. Sana ay magustuhan nyo ang totoong kwentong to at maging aral sa lahat. Phantom Guy here, I'm out.